Kamusta mga anime lovers? Bago magsimula ay shoutout sa ating mga awesome Lodi members Muamu Chup Chup. Dahil sa nangyaring mga labanan ay nabuksan ang silyo ng kapangyarihan ni Meliodas. At naramdaman nila Jericho at Gila na mainit ang lamang loob nila sa kapinutol ng bida ang kamay nito upang mabawi ang espada at muling inatake ang kawawang Holy Knight. Pinuntahan nito ni Jericho at gumamit ng super recovery spell upang maibalik ang kamay ni Gila, ngunit natatakot pa rin sila sa kakaibang aura ng bida. Nakuha na pala ni Ban ang mga spell beads nila. Saka nagulat sila sa captain at maging si Ban ay inatake nito. Nagtaka sila Elizabeth sa ikanikilos ng captain ng Humanig dahil winasak nito ang paligid saka siya inamoy ng bida. Tapos nagkaroon nito ng pakpak at umalis. Nagtataka si Hellbram kung paano nakatakas si Meliodas sa Goddess Amber. Dumating ang bida na nagpayanig sa buong paligid. Saka umatake ito na nasa lag ni Hellbram, ngunit tinamaan siya ng uppercut at sinipa pa ng ating bida. Tapos pinagsusuntok siya at napatalsik ito ni Hellbram sa bundok. Nais pa daw masubukan ni Hellbram ang lakas nito nang gumamit ng itim na marka ang bida at tumalon saka siya inatake. Biglang sumugod ang captain ngunit nakatakas si Hellbram at hiniwa sa likod ang bida. Subalit hindi ito nasaktan dahil iniligtas ng itim na kapangyarihan. Saka naglabas ng malaking pakpak kaya umatake ng Hunter Wisp si Hellbram na hinabol ang bida at sumabog ng napakalakas. Kaya nahulog si Meliodas, subalit sa kabila nito ay nanatiling buo ang katawan niya. Sunod ay ginamit nito ang marka sa dalawang kamay, saka naramdaman nila Hauser ang kakaibang mana ni Meliodas. Papaalis na ang matabang knight nang magalit si Hauser sa ginawa nito kay Dayan dahil nagligtas si Dayan ng mga tao, saka Humanig dahil patungo pala sa kanila si Mama Bor at inihulog nito ang damit ni Dayan. Inaatake ng bida si Hellbram ng malaking kamay hanggang sa tamaan na nagawa nitong masalag ng lakas. Saka tinusok niya ng espada si Meliodas ngunit sumugod pa rin ang bida at binugbog nito ang matanda. At nakitang mas lumalakas ang abilidad ng captain. Dahil dito ay binigyan ni Hendrickson ng mas malakas na mahika si Hellbram kaya pagsugod ng bida ay nagawa niya itong mapatalsik at bumaon ng malalim sa mga bato. Kaya naman bagsak na ang tatlong kasapi ng 7 Deadly Sins. Samantala nagulat sila Hauser sa malaking anino. Nag-alala sila Hawk at Elizabeth sa nangyayari. Ngunit naka-recover na pala si Ban dala si King. At pilit din itong dinala si Elizabeth upang tumakas. Habang tumatakbo ay nakita nila sila Griamore at Veronica. Tatapusin na ni Hellbram ang captain nang atakihin siya ng malaking sandata ni Dayan sa kinuha nito si Meliodas. At galit na galit siya dahil sa ginawa ni Hellbram sa kanyang crush. Pinag-utos ni Hendrickson na bumalik na si Hellbram dahil wala siyang magawa kay Dayan. Hanggang pinalo nito ang lupa at tinugis ng atake si Hellbram kaya tumakas sa mga ito sakay ng Flying Stingray. Maging sila Ban ay nanganib saka tinamaan ng pakpak ng halimaw ni Hellbram at pagtingin ay may malaking tipak ng lupa sa itaas dahil sa sacred treasure ni Dayan na ibinagsak sa kalaban kaya nawasak ang power link na ibinibigay ni Hendrickson. Pagkatapos ay nakitang ligtas naman ang bida ngunit sinuntok ni Ban dahil hiniwa siya nito kanina. At natuwa si Elizabeth kaya niyakap ang captain pero minanyak siya nito. Samantala nakaligtas din sila Griamore pero tuluyan nang namatay si Veronica. Saka pinag-utos ni Elizabeth na ilibing niya ito sa dalampasigan ng lawa na alam niyang magugustuhan ng ate. Saka nangako din si Elizabeth na pipigilan ang mga Holy Knight. Kanina ay nagkasundo pala sila Dayan at Hauser dahil may nabuong konting pagkakaibigan. Nag-alala si Elizabeth dahil nawala ang espada ng captain pero ayos lang ito sa bida basta ayos ang dalaga na siyang ikinaselos naman ni Dayan. Nakaligtas sila Hellbram sa atake ni Dayan at nakuha pa nito ang espada ng bida na siyang isa sa susi upang mabuhay muli ang mga demonyo. Binalita ni Gil na namatay din daw si Griamore pero di naniniwala si Hauser. Samantala pinipilit ng mga knight na sanayin ng mga sibilyan para sa paghahanda sa Holy War. Nababahala naman si Gil Thunder dahil ang Hendrickson faction ay napakabilis dumami kaya naisip niyang naghahanda na ito sa Holy War. Samantala nagsasanay sila Ban at King nang masipa ang sandata pabalik sa Fairy King. Pero nais ni Ban na magseryoso ito dahil nais niya nang mabawi ang kaharian kaya binalibag si King. Nagtaka si King dahil iniisip na nito ang ibang tao, giit ni Ban na nandoon kasi ang kailangan niyang Trumpet of Cernunnos upang maibalik niya si Elaine. Natuwa si King sa narinig dahil seryoso talaga si Ban sa kanyang kapatid. Nainis din si Ban kay King dahil hindi daw katulad ng mga demon ang captain. Napagtanto ni Meliodas na malalakas na ang mga Holy Knight kaya nagsanay siya gamit ang isang stick at nahiwa niya ang bundok. Saka nangako ang captain na wawakasan niya na ang digmaan na paulit-ulit sa loob ng 3,000 taon. Nagtungo si Gil kay Princess Margaret para sabihing pinatay ng Saint si Veronica pero hindi ito naniwala dahil traitor daw si Gil. Samantala nagwawala na ang giant armor dahil naramdaman ang nangyari sa captain. Pinalabas ng lalaki ang mga paniki ngunit ayaw pumasok ng kasama niya. At nang lumapit ang mga ibon ay natuwa ang armor giant kaya nagtawanan sila.
Nakapulot din ng binata ng kahoy na inukit niya at ginawang harang sa butas ng armor pero kailangan niya daw ng glue. Kalaunan ay nagbasa na muli sila ng libro na kanilang libangan upang matutunan ang Cycle of Life. Dumating ang balita kay Helbram na nakita nila ang giant armor sa gubat ng Vizel kaya ipapadala niya daw ang grupo ng Dawnroar. Frustrated si Jericho dahil hindi sila ang pinadala kaya pinaalala ni Gila na na-overpowered kasi sila ng 7 deadly sins. Bagong sahod ang batang si Zil na nakita ng mga siraulo. Pag-uwi nito ay niyakap siya ng ate. Ngunit nalungkot ang bata dahil konti na lang ang natirang sahod kaya humingi ng tawad si Gila dahil palagi siyang wala. Pero naintindihan ni Zil na isang Holy Knight ang ate niya kaya lagi itong malayo. Muntik na ring tamaan ng bato si Zil mula sa mga bully dahil daw sa ama nilang tumakbo sa digmaan kaya marami ang nasawi. Pagsapit ng gabi ay binasahan niya ng libro ang kapatid. Pagkatapos ay nagtungo siya sa labas upang katayin ang mga siraulong bully ng kanyang kapatid. Kabilugan ng buwan ay parang mga aswang ang grupo ng Holy Knight upang tugisin si Gother. At kinabukasan ay iniwan muna nito ang giant armor. Nakarating na sila Meliodas sa destinasyon upang buksan ang kanilang shop kaya matutulog daw muna si Diane. Habang si Elizabeth ay inutusan ng bida na mag-promote ng kanilang shop. Saka nangako ang captain na darating siya agad pag may dumating na Holy Knight. Pero pinapili niya na rin ito ng disguise para hindi makilala. Ikinalat ni Elizabeth ang poster ng kanilang tavern shop. Subalit dumating ang mga Holy Knight kaya nagtago sila at nakita sila ng lalaki na nagtatago din sa mga ito. Samantala nainip na ang giant armor sa kuweba. Habang nagpaligsahan naman sila Meliodas at Ban sa pasarapan ng mga sangkap na mahahunting. Ngunit si King ay natutulog lang na piningot sa ilong. Saka sinabi ni Ban na matutuwa si Diane kung makakahuli siya ng masarap na karne. Narinig nila ang malakas na roar mula sa gubat na naisip ng captain na mula kay Hawk. Nagpakilala ang lalaki na si Alan. Kalaunan ay napansin nilang kakaiba si Alan dahil nais daw nitong pag-aralan ang emosyon ng tao para maintindihan niya ang mga ito. Nang makarating sila Meliodas ay nakita ang mga bangkay ng mga sundalo na inatake daw ng armor giant. Naisip ni Meliodas na ito ay si Gother kaya agad nilang pinuntahan. Pagdating ay nakita nilang pinagtutulungan ito ng mga Holy Knight. Kaya agad silang dumating para maging backup. Saka nagtitigan muna ang dalawang grupo habang nakahanda ang mga sandata. Saka dumating ang lalaki ngunit natatakot daw si Gother kaya inatake rin sila at sumugod ang mga knight na pinigilan ng captain. Tapos nagawa ni Slater na mahuli ang ating bida. Ngunit pinagtulungan na rin ng armor giant hanggang sa mapabagsak. Ginamit ni King ang sandata upang maging bato si Hugo pero pinutol lang ang kamay at nahuli siya ni Jillian. Sumugod din si Slater saka pinigilan ni Simon ang bida. Kaya nagsimula si Slater na lagariin ang giant armor. Tumagos ang kamay ni Ban kay Winehight dahil isa lang itong ilusyon at tagumpay na nakaatake patungo kay Gother na sumabog. Pero napigilan ito ni Alan at nalaman nila Meliodas na ito pala ang tunay na Gother, the Goatsin of Lost. Di makapaniwala ang lahat pero naniwala si Winehight dahil napigilan nito ang arrow niya. At nang mag-transform si King ay nakilala na rin ito ni Gother. Natuwa pa si Slater dahil naka-jackpot daw sila ngayon. Nagalit na ang giant armor at sinabi ni Gother na hindi nila ito kakayanin pero kumpiyansa si Slater. Pero alam din nilang may mamamatay bago nila mapatay ito. Subalit si Gother mismo ang pumatay sa giant armor at binigay ang ulo upang matapos ang misyon nila Slater at hindi na sila maglaban. Natuwa si Slater sa ugaling meron si Gother kaya tinanggap niya ang ulo pero nagbanta itong isusunod ang sin saka sila umalis. Subalit biglang gumalaw at nagwala ang halimaw kaya kailangan nila itong patayin. Nagtataka si Slater kung bakit sa kanila ipinag-utos ni Helbram na patayin ang giant armor at hindi sa New Generation kaya parang may pinagtatakpan nito na narinig ni Jericho. Ang halimaw pala ay isang dating Holy Knight na pinasuot ni Gother ng armor niya para mapigilan nito ang matinding kapangyarihan pero nawasak na ang armor kaya nawala na ito sa sarili at napaiwas ang grupo ngunit pinagsusuntok nila Meliodas at Ban pero tinalo sila at iniligtas sila ni King. Saka pinagyabang ng Fairy King ang second form ng Chastity Fall subalit binugahan ito ng yelo at winasak lang ng halimaw. Sumugod si Meliodas at sinalag ang laso nito saka umatake ng espadang nilagyan niya ng enchantment. Aatake pa muli ang bida ngunit nakita niya ang nagmamakaawang Holy Knight kaya nahuli siya nito nang may tumamang arrow sa katawan ng halimaw kaya nailigtas ni Ban ang captain. Nagtalo pa ang dalawa dahil nais daw iligtas ni Meliodas ang tao, at tumigil sa paggalaw ang halimaw dahil sa ilusyon ni Gother. Papatayin na ito ni Ban ngunit ayaw ng captain. Dumating ang isang customer na si Cain. Ngunit napaiyak ito dahil nakikita niya kay Elizabeth si Liz. Kinuha pa rin ni Ban ang puso ng Holy Knight. Samantala habang umiinom ay sinabi ni Cain na kamukha talaga at kaboses ni Elizabeth si Liz.
Dagdag pa nitong si Liz daw ay may pangalan ring Elizabeth at dating kasintahan ni Meliodas. Noon ay isa daw kalaban si Liz pero iniligtas ito ng bida kaya naging magpartner na sila at sumapi na rin si Liz sa Dynafall Kingdom. Pinakita din nito ang sandata na noon ay ibinigay ni Liz kay Meliodas. Nakita ng grupo na kahit wala ng puso ang Holy Knight ay nasa ilusyon pa rin ito ni Gother. Dito pala ay nakikita ng lalaki ang kanyang mga anak na sila Gila at Zale. Subalit muli itong nagwala kaya nalaman ni Ban na hindi lang isa ang puso nito. Nang maramdaman sa tavern ng Mahika ay nais itong tignan ni Cain. At nalamang nag-aalisan ng mga hayop saka nagkita sila ni Diane. Ang Holy Knight ay tuluyan ng naging demon na ipinagtaka ng scenes. Naalala naman nila Meliodas na ito ay si Dale. Kaya sinusubukan ng captain na maalala siya nito pero iniligtas ni Ban na siyang tinamaan ng suntok. Saka pinaulanan ni King ng mga sandata pero walang kwenta at dinuraan siya ng plema. Dumating si Elizabeth na inihagis ang espada na binigay sa kanya ni Liz. Dahil dito ay tumalo ng mataas ang captain at nagpa siya na siyang patayin si Dale na agad na natalo. Tinanggal ni Ban ng isang maliit na demon. Kaya naisip nila Meliodas na ginagawang demon ng Grandmaster ang mga tauhan nila para lumakas. Giit ni Gother na si Hendrickson ang may gawa nito sa kapinatay ni Ban ang demon. Naalala ni Gother nung nakita niyang pinatay ng halimaw ang isang oso saka inatake din siya nito. Saka nagpa siya siyang ilipat ang armor niya sa halimaw upang mapigilan ang pagwawala nito. Mula noon ay magkasama na sila araw-araw. Sa present ay nalaman ni Gother na itinuring siyang kaibigan ni Dale subalit hindi niya alam ang mararamdaman. Nagtataka pa rin si Slater dahil parang natatakot si Hellbram na may ibang makakita sa giant armor. Saka itinapon ng ulo at pinasabog ito ni Gila. Opisyal nang pumayag si Gother na tulungan sila sa kanilang misyon na bawiin ang kaharian ng Leones mula sa mga Holy Knight kaya nagkaroon sila ng salo-salo upang magkaroon ng munting kasiyahan bago nila kaharapin ang matinding mga pagsubok na paparating. Nalaman ni Gother ang nais itanong ng captain gamit ang magic nito. Sagot ni Gother na ang nang knockout sa captain ay si Merlin the Borsin of Gluttony. Giit ni Ban na nakilala ni Gother si King sa pamamagitan ng amoy nito kaya inamoy nilang lahat ang Fairy King na amoy bulaklak. At nahihiya si King dahil malapit ang mukha sa kanya ni Diane. Ngunit nang mag-transform ay naging maasim daw ang amoy nito. Ni-real talk din ito si Diane sa tunay na timbang at tangkad nito kaya pinagsusuntok siya. Saka sinabi din ni Gother ang sikreto ni Ban noong ninakaw niya ang lakas nila King at Diane at pinagtawanan niya ang mga ito dahil hindi makalakad. Kaya pinatay ito ni Diane para makabawi. Dagdag pa ni Gother na matatalo sana ni King si Hellbram subalit hindi mailabas ang tunay na kapangyarihan. At bago pa nito masabi ang tungkol sa crush ni King ay pinigilan niya na itong magsalita. Sinabi ng dalaga na luto na ang pagkain ng bida saka tinanong din ni Gother kung in love ba si Elizabeth sa captain kaya natakot sila Ban at King dahil kay Diane mabuti na lang ay nakatulog na ito. Tinanong ni Elizabeth kung anong klaseng babae si Liz, sagot ng captain na magkaiba sila dahil mandirigma si Liz pero pareho sila ng siopaw nito. Nagtungo si Hauser kay Grandmaster Dreyfus na nalulungkot sa balitang namatay ang anak na si Griamore. Saka isinumbong niya si Grandmaster Hendrickson dahil tila kakaiba ang new generation Holy Knights nito. Nag-iensayo ang dalawang dalaga nang matalo si Jericho dahil naalala ang nalaman tungkol sa giant armor. Dahil naramdaman daw niya sa halimaw ang aura ng demon at aura ng Holy Knight kaya naisip nilang katulad nila ito. Saka nakita niya rin sa bangkay nito ang isang pendant na nakilala ni Gila. Ginamit nila Hendrickson at Hellbram ang Dragon Hilt ni Meliodas bilang susi sa kanilang plano na pakawalan ng mga demon upang magkaroon daw muli ng kagitingan ng mga Holy Knights sa pagpaslang sa mga ito. Naglalakbay na ang grupo sakay ng tavern na dala ni Mama Bor upang hanapin sila Escanor at Merlin. Pero nais daw munang bawiin ng bida ang espada niya sa capital kaso ayaw tumulong ng mga kaibigan kaya pumasok na lang kay Elizabeth na ikinagalit ni Diane. Pinaliwanag ng captain na ang Dragon Hilt ay susi upang makalabas ang mga demon. Nalaman din ni Dreyfus na balak ni Hendrickson na pakawalan ang mga demon upang magsimula ng Holy War. Kahit kontra si Dreyfus ay kumpiyansa daw si Hendrickson na matatalo na nila ang mga demon. Pinaalala ni Hendrickson ang krimen na kanilang ginawa kay Zarathos at nagbanta na papatayin niya si Dreyfus kung pipigilan siya nito sa plano. Napag-usapan din ng scenes na makikita nila ang sign kung tuluyan ng mabuksan ni Hendrickson ang silyo. Nang dumating ang isang Holy Knight upang kunin ang huling susi na si Elizabeth kaya nais sumugod ng captain upang iligtas ito. Nais sumama ni Ban dahil may gusto din siyang kunin sa capital. Dahil dito ay tumakbo si Diane at inihagis sila ng malakas upang mabilis na makarating. Habang naghahandang maglaban ng dalawang Grandmaster nang dumating ang balita na paparating ang isang malakas na kapangyarihan kaya pinagpaliban muna nila ang duelo. Naghanda ang lahat sa pagdating nila Meliodas sa yumanig paglapag ng mga ito. Saka sumugod ang tatlo kaya inatake sila ng mga malalakas na bantay ng mga Holy Knight subalit sa isang full counter ay napigilan ng mga atake. Pagsugod ng bida ay bumalentong ang lahat ng madaanan. Subalit natigilan sila nang maramdaman ang kakaibang kapangyarihan. Saka dumating ang balita sa dalawang Grandmaster na merong army sa South Gate na pinamumunuan ni Arthur the new King of Camelot Kingdom. Binuksan ng South Gate at hinarap nila si King Arthur. Giit ni Arthur na nais niyang makausap
nakausap ang hari ng Leones at dala niya ang army para payagan siya ng mga Grandmaster. Pero isang ilusyon lang pala ang mga ito gawa ng kanyang salamangkero. Pinababalik na lang siya ni Hendrickson dahil may sakit daw ang hari pero sinabi ni Arthur na may kakayahan ang kasama niya na magpagaling. At kahit anong sabihin ni Hendrickson ay ayaw umalis ni King Arthur. Na-teleport sa palasyo si Elizabeth dahil sa Holy Night at kasama nito si Hawk na winasak ang pinto ng kulungan. Nang may dumating na bantay ay inatake niya kagad ito upang makatakas sila. Natuwa si Hauser dahil hindi sumugod si Diane. Kinakalaban nila Meliodas ang mga nagbabantay na Holy Night. At paparating pa ang marami sa mga ito kaya ginamit ni Gother ang sacred treasure niya at umatake ng mahika sa lahat ng kalaban. Kaya inakala ng mga ito na kaibigan nila ang 7 deadly sins dahil sa kakayahan ni Gother. Giit ni Gother na pansamantala lang ito, ngunit tiniyak ng dalawa na wag itong gagamitin sa kanila. Nakapasok na sila sa capital at naisip ni Ban na sa palasyo dinala si Elizabeth. Biglang ipinag-utos ni Hendrickson na tapusin si King Arthur. Dumating din ang kanyang mage upang mag-report na nakuha niya na ang huling susi. At pag-alis nito ay pinatalsik ng Grandmaster ang binatang hari. Pero nasalag ito ni Arthur at lalaban na rin ang kasama niyang wizard. Nakita nila Meliodas ang kaguluhan sa Southgate kaya nagpa siya ang bida na puntahan ito. Nagseselo si Diane dahil galit na galit si Meliodas nang makuha si Elizabeth kaya pinagaan ni King ang kanyang loob. Saka tinawag ni King ang alagang Blackhound na si Oslo na may kakayahang mag-teleport ng kanyang mga kinakain. Sa utos ni King ay nagpalaki si Oslo at kinain si Diane subalit hindi ito magkasya kaya hindi alam ni King ang gagawin nang makita ang puwet nito na na-stock. Nagtungo si Dreyfus sa Magic Research Building ni Hendrickson. Nang biglang yumanig kaya pinuntahan nito ni Dreyfus sa ilalim ng lupa at nakita nila si Diane na hinahanap si Elizabeth sa kanila. Nag-aalala si Hauser dahil malalakas ang mga kasamang Holy Night. Sumugod si Jericho kaya winasak ni Diane ang paligid. Kaya pinapauwi na ni Gil si Jericho, saka ito gumamit ng kidlat patungo sa Giant at nakita ni King na nakuryente ito. Tinatanong ni Dreyfus kung ba't ayaw umatake ni Hauser. Kaya napilitan siyang gumamit ng kakayahan upang makipag-combine sa kidlat ni Gil Thunder kaya nilipad nito si Diane. Hiniram ni Helbram ang Ice Magic ni Gustav at pinaulanan ng Hail Bullet ang Giant. Subalit nakakilos pa rin si Diane at pinatalsik ng malaking bato ang matanda. Saka siya nagtungo sa harap ni Grandmaster Dreyfus. Nakita ng Captain na nandito si Diane. Kaya tutulungan daw ni Gother ang Giant habang nililigtas nila Meliodas at Ban ang prinsesa. Hinahanap na ni Diane si Elizabeth kaya umatake siya ng kakayahan ngunit nasalag lang ni Dreyfus na ikinabigla ng lahat. Saka umatake ito ng liwanag na nagpabagsak sa Giant ng 7 deadly sins. Giit ni Helbram na nakaligtas siya dahil nagbuwis ng buhay ang kanyang mga alagad na pwede naman niyang palitan. Muling bumangon si Diane kaya binutas din ni Dreyfus ang kanyang legs at tuluyang inatake ang buong katawan kaya tumalsik ito patungo sa kabahayan at nag-alala si Gila sa kapatid. Ginamit ni Dreyfus ang magic bead upang sabihin sa mga tao na nakapasok na ang 7 deadly sins. Kaya pinagbabato ng mga tao ang Giant Chicks pero ayaw nitong saktan sila. May umaatake sa paligid at napunta ang sisi kay Diane pero nagalit si Gila dahil si Helbram ang gumagawa nito. Dumating si Zil ngunit mahuhulugan ito ng isang palapag pero iniligtas siya ni Diane. Nang dumating sila Dreyfus ay pinili nila Hauser at Gila na protektahan ng Giant. Naghanda sa labanan ng mga Holy Night. At kahit walang pag-asang manalo sila Hauser ay umatake pa rin siya gamit ang tornado sa kanilagyan ito ni Gila ng matinding firepower upang mapatay ang mga ito. Sa paglalakad ay nahanap nila Elizabeth ang kulungan ng kapatid na si Lady Margaret. Samantala nasa likod na si Gil na sinalag ni Hauser. Dahil si Jericho lang pala ang nahuli ng kanilang atake. Saka nagpakita ang Cardinal at ang Grandmaster na handa na silang patayin kaya umatake si Dreyfus. Subalit iniligtas ni Gother si Gila. Humingi ng tawad si Elizabeth sa pagkamatay ni Veronica. Sa kaniyaya niyang tumakas sila nito pero dumating ang Holy Night na inatake naman ni Captain Hawk. Nagalit ang mage at dinala siya sa ibang lugar. Saka dinala nito si Elizabeth at binuksan ang kulungan ni Margaret kung nais daw nitong iwan ng amang hari. Nagpakilala si Gother sa mga ito saka bumaba upang patayin daw si Dreyfus pero siya ang tinapos nito. Subalit nasuntok pa rin siya ni Gother saka binigyan ng isa pa. Saka napunta si Dreyfus sa isang ilusyon noong bata pa sila ni Hendrickson. Habang naglalakad ay napag-usapan nila ang pangitain ng hari sa Holy War. Pag-uwi niya ay sumalubong si Griamore. Pero mas idol pa nito ang Uncle Zarathustra kaysa sa kanya. Noon ay kasama pa nila si Meliodas at nagagalingan din ito kay Zarathustra kaya dito nagsimula ang selos ni Dreyfus. At paglingon ay nakita niya ang pinatay na kapatid pero hindi daw niya sinasadyang magawa ito. Ang hindi niya alam ay nasa ilalim siya ng ilusyon
ulo ni Gother. Sa totoong mundo ay natusok si Gother pero nagawa niyang mahawakan ang ulo nito para mabigyan ng ilusyon, subalit bumigay na ang kanyang katawan kaya papatayin na ito ni Dreyfus ngunit nanghihina din kaya inalalayan ni Gil Thunder. Dahil dito ay si Hellbram na daw ang tatapos sa dalawa na nagpalabas ng Black Fog na puminsala sa kanila, ngunit tiniris ito ni Diane. Saka ibinigay si Zil upang tumakas na sila pero ayaw siyang iwan ni Hauser. Napatalsik ni Hellbram si Diane at natusok ng yelo. Saka inihanda ang maraming yelo upang tuluyan ito ngunit naglaho ang mga yelo dahil dumating ang Fairy King kaya sinabi ni Diane na pinrotektahan siya nila Hauser, pero hindi pa rin matanggap ni King ang nangyari sa kanyang crush. Giit ni Hellbram na lagi siyang late kaya namamatay ang mga mahal niya sa buhay kaya pinatalsik ito ni King patungo sa bear. At naging mga patalim saka pinulbos ang kawawang cardinal, na gumamit ng hardening enchantment pero nawasak ito at sinuntok pa itaas. Pinapabalik ito ni King sa tunay na anyo upang makapagtuos sila ng maayos. Kaya pinakita na nito ang fairy form at inatake ng malaking ugat si King. Saka pinuntiryan nito si Diane na agad niyang iniligtas. Pinalo din nito ang mga patalim at tinamaan din si King. Saka pinalabas ang marami pang mga ugat at pinagpasapasahan si Fairy King Harley Quinn at sinubukan niya pang wasakin ang ugat pero pinatalsik siya nito. Saka inatake ni Hellbram si Diane na pinrotektahan ni Hauser. Kaso tumubo lang ulit ito at nilatigo siya. At pilit na ipinapanood ni Hellbram kay King ang ginawang pagpapahirap kay Diane. Saka itinapon si King subalit naramdaman din nila Meliodas na tumaas ng sobra ang magic power ni King upang protektahan si Diane. Kaya nawasak ang paligid pero hindi tinamaan sila Diane ng atake nito. At sinabing hindi niya pababayaan ang kasamaan ni Hellbram. Nag-enjoy ka ba? Mag-like and subscribe at pindutin ang bell para updated ka sa susunod na upload. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe ka na rin para muha-muha chup chup.